To the President of Manila Prince Hotel and Manila Hotel, former Senator Attorney Jose D. Lina Jr. Our national agencies partners in today's event. Ito yung mga kasama natin na naglilingkod sa taong bayan sa national government, DOTR, PSA, National Museum, DOH, NPDC, Intramuros Administration, LRTA, CCP, DSUD, PPA, NHCP. At mga City Hall employees and department heads at mga barangay chairman and officials and tourism officers and volunteers ng turismo ng Maynila. Si Jancy, nandiyan si Jancy. Ayun, walang sweldo yan sa city government pero ikot ng ikot yan sa city. And thank you very much to the person who made our logo. This is now our logo. Ano nga bang pangalan mo? Ano? Halika, tumayo ka. Yung pinirma ko. Palakpakan natin siya. As you can see, we are about to ride the ship towards our journey na payabungin, buhayin, pasiglahin, palawakin, palakihin ang turismo sa Maynila. With the logo that we wanted to share to each and every one of you of our tourism logo of the city, it depicts most iconic area or bagay sa lungsod ng Maynila. And we were inspired by Nick Joaquin's book, Manila, My Manila. Because every Filipino has its ownership also to the capital. Because alam niyo, at certain level or at least some particular time of most Filipinos, meron silang kasaysayan, karanasan sa lungsod ng Maynila. So, ngayong umagang ito ay nagsasama-sama tayo dahil sa direksyon na ibinibigay sa atin ng ating direktor ng turismo sa lungsod ng Maynila, Miss Amanda Cristina Bagaching, short for Crystal. Director Crystal. Tinatawag namin siya kasing Amanda. But Madam Crystal Bagaching. And before I continue, gusto ko lang kasi nandito maraming mga barangay official. Natanggap nyo na ba yung corn beef nyo? Wala na kayong gastos para sa inyong tanod, sa inyong kagawad, SK, kahit pa paano may mapag-aharimunan. Sa aming mga bisita, yung aming po mga tanod na purga po yan ng sardinas. Ngayon magbabatuan sila ng Carne Norte. May corn beef sila, sinigang na corn beef, adobong corn beef. Ilang araw sila magko-corn beef. This is it came from our friend, amigo corn beef, donated to the city of Manila. 28 million pesos worth of corn beef. 850,000 cans were given to the city of Manila. And I'm very grateful to the La Filipina Uygongco Corporation. And that's why minabuti ko na ibigay kaagad sa barangay para mabawasan na yung gastos ng barangay sa darating na Pasko. Bagamat, meron ako nakalaan para sa lahat. No? Darating na yan. Naggagayak na kami. Mahirap man ang pera, pero as I have said a few days ago, yung City Hall parang bahay ngayon. May ama, may ina, o may magulang at may mga anak. At ang magulang, araw-araw iniraraos ang kanyang mga anak. That is City Hall nowadays. And I'm grateful to God and to the taxpayers of the City of Manila
ay nakatatawid tayo. Kaya yung ating ginawa noong unang termino ko na lahat ng pamilyang Manileño may mapagharimunan man lamang ngayong darating na Pasko ay matutupad at matutuloy ngayong Paskong ito. Now, going back, Kenny Tai. Palakpakan nga natin si Kenny Tai. Miss Kenny Tai. Siya yung logo designer natin. Thank you, Kenny. Going back, when you look at by its space, no, ang Manila, parang lumang-luma. Parang pagtitingnan mo, masyado nang matagal. O masyado nang luma. But there is also a saying that you can use your adversity in your advantage. Yes, Manila is old, but Manila has a lot of character and history. You may see BGC, maganda, no question. Napakaganda ng BGC. Maganda ang Makati. Magaganda. Nakita nyo naman yung magagandang, na-appreciate nyo naman yung magagandang building. Do you all agree na maganda? Yes. But it has no story. There's nothing there. Just a corporate building shining and glaring in our eyes. But there is no soul. Walang laman. Walang kasaysayan. Walang kwento. Unlike in any other cities, some cities has also medyo lumapit sa Maynila. But generally, nilagom ng Maynila ang kasaysayan. Nandito ang lahat ng kwento ng nangyari sa ating bansa. Laging bahagi. Kung hindi man kasapakat ang Maynila sa kasaysayan ng ibang lugar. Kaya these are the things or what you call asset. Ano tawag ko kung tama yung English ko, non-tangible asset ng ating lungsod. We have always something to tell. Let's just say, I'm gonna tell you one thing. Today, Prince Hotel. Sino first time sa Prince Hotel dito? Ako. Kita ninyo, hindi nyo alam na nag-i-exist pala to. See? But this is a hotel since time immemorial. Yeah? These are every corner of the streets of Manila. Laging may kwento. Pag dumiretso ka lang dito sa United Nation, tinimbok mo dyan. Pagtawid mo ng Osmeña, Quirino. No? Pagtawid mo yan, Quirino. Sa kaliwa, Pandakan, nakasaysayang simbahan. Yung bahay, nung lumang bahay sa tapat ng simbahan. Umusog ka lang konti. Plaza? Dilaw. Balagtas. Balagtas. Yun, taga sa Isto. Di ba sa No Limit Angere? So, mga kababayan, aming mga kasamang stakeholders, mga magtataguyod ng turismo sa Maynila. A good story can make money. Lumindol na. A good story can make money and create opportunity for the business and individuals. And the economists universally agrees already. They agreed among each other that tourism creates more jobs and businesses, more jobs. In every tourist, I think there is a formula na ito'y makapagbibigay ng hanap buhay. So, kaya sa inyong mga naparito at aming mga kasama, marami tayong pwedeng ipang-anyaya sa ating mga kaibigan, kakilala, kaklase, o even yung mga friends nating banyaga. And we can bring them what? Go to Intramuros, especially Port Santiago, to show what it is before
during the Spanish time. Oh. You bring them to Chinatown, the oldest Chinatown in the world. In fact, a restaurant located in pagbabalang ng Jones Bridge, on your left side, you will see 1919. Today, it is called 1919 restaurant. But it is 1919 because it is 1919 when it was built, and the first Hong Kong Shanghai Bank headquarters outside of Hong Kong in the world. In fact, I was told by the owner, even Hong Kong Shanghai Bank, HSBC, gustong bilhin yung logo na nakadepict doon sa building dahil gusto nilang iuwi. Dahil alam nila yung value of history. Yung kwento, yung halaga ng kwento. All the way. And pag gusto mo ng tela, o di magtabora ka. Gusto mo mga murang bilhin, Ilaya. Gusto mo ng prutas, Carmen Planas. Hanggang doon sa Santo Cristo, lahat ng mani. Pati beans. Yung matamis na beans nung araw nung bata tayo, yung kinakain natin. So, mga kababayan, mga kasama kong stakeholders, marami tayong kasaysayan. Now, having said that, we must also continue to build accessibility, convenience, or to make the city of Manila walkable, interconnected development by the national government, by the local government. Katulad yan, tingnan ninyo, ha? May dalawa tayong sa National Museum, may dalawa tayong museum. Sa totoo lang, pag nilakad mo yung museum, ang ending mo, Plaza Mexico. Nang hindi ka pa nagko-cross ng Loton. Gilid ka lang. All the way to City Hall. City Hall, you'll see Metropolitan Theater on your left side. Then you have Arroceros Park on your right side. And when we rearrange, redevelop during my first term, yung Arroceros Park, talagang hinanda ko yung isang kalye doon para sa ilog for future development, which it did happen. Nagkaroon ng esplanade. So, you go all the way to esplanade, dire-diretso hanggang doon sa Plaza Mexico. Tapos kumanan ka ng kaunti, nagutom ka na, may Chowking doon sa kanto, may Jollibee doon sa kanto, yung lumang building doon, tapat ng Bangko Pilipino Homes, what you call BF Homes, dire-diretso ka lang doon. Bago ka kumanan sa Port Santiago, huminto ka muna saglit, yung pinakaunang gulong na nabubuhay pa ng fire department doon sa kanto. Isa sa mga lumang fire station yun sa lungsod ng Maynila. Doon, sokpa ka na. Kaya lang wala ka nang tatabiran doon. Pagpasok mo sa Port Santiago, dagat na ilog na huulit yun. Babalik ka na naman dito. Dito ka sa San Agustin, Cathedral. And so on and so forth. Before you know it, nasa harapan ka ulit ng National Museum. Maghapon lang yan, laylay na dila mo. So, kung talagang kabisado nyo lang yung Maynila, each and every one of you, with your creative mind and ideas, makakagawa kayo ng ruta para maipasyal ang ating mga bisita. And tingnan nyo doon sa Binondo. Sa Binondo naman, sigurado ko, you're about 110 pounds. By the time lumabas ka ng Binondo, you're going to be 120 pounds. Sa sarap ng mga pagkain at mga makasaysayang tindahan at pagkain. That's why we wanted to own it, or what you called Hopia Day. Kasi nauna na wala naman ako nun sa pamahalaan about a year ago, 2 years ago. Nagkaroon sila ng National Hopia Day. Sabi ko, no! It should be Manila Hopia Day. Kasi minana namin yan sa aming mga ninunong Filipino-Chinese. Dito yan. Dito yan sa amin. That's why I wanted to own it as a city. Yun po, mga kababayan. Now, why are we, after
some properties of the city. Alam niyo, recently, may mga nagwawalang golfer. No? Bali mo ba na akala mo'y sila ang may-ari at karapatan nila, no? Yung kanilang hinaing. No? You know, there is about 37 hectares and 22 hectares of buildable open green space in Intramuros. I have to be very specific. Extramuros. Kasi yan hindi bahagi ng, I think Attorney Joan will agree with me. And I think she agrees. That's why they call it Intramuros. But that dating pusali, o dating mot, o dating patubigan, noong unang araw. Gusto ko lang ipaalam sa inyo. Hindi po ko nanghihingi dahil sa kapritsyo. Hinihingi ko po yung sense of pride ng Manila to give it back to us. And I will discuss any John Does and Mary in an argument. Everything here is City of Manila during the old times. But through gawa ng batas, o naging Frankenstein na po kami. Opo, Frankenstein. O, tingnan po ninyo ha. O, ayan, partner namin, NPDC. O, Luneta. O, ano ang Luneta? Manila. Meron bang NPDC nung panahon ni Rizal, nung binabaril si Rizal sa Bagong Bayan? It's called Manila. Luneta, Manila. Puerto. Princess. O, kaibigan din natin yan. PPA. O, dahil sa PD 1616, I think, if I'm not mistaken. O, naging PPA. Pero ano yan dati nung araw? Puerto ng Maynila. Intramuros. Partner natin yan. O, dahil di sa PD, naging Intramuros Administration. Metropolitan Theater. Metropolitan Theater. Manila. So my point is, dati namang amin yan. Now, don't get me wrong. Inaagawan ko ba sila? Hindi, itinatama ko lang. Unti-unti na maibalik ang pagtangos ng ilong ng mga tagalungsod ng Maynila dahil ang may-ari niyan ay lungsod at mamamayan ng Maynila. Now, respecting what happened in the past, how can you work around it? Di ba? Alam mo, to create certainty in government, no? Hindi naman pwedeng dadali mo sa country, hawakan mo nga tenga, no? Hawakan mo nga ilong, no? Yes, we recognize. In fact, tingnan ninyo, may pagtatanong nyo naman yan sa National Museum, sa IA, sa TIESA, name it, NPDs, lahat yan, nakikipag-ugnayan kami. So, that actuation itself of your city government is already recognizing your authority. It doesn't disregard or diminish your authority by us claiming such OM or operation management and maintenance. It's just that, okay, we can live together in harmony, o inyo pa rin yan, o baka naman pwedeng bigyan nyo na ng poder ang lungsod. For example, Metropolitan Theater. Metropolitan Theater. I'll challenge everyone in this manner. Ito lang look at who owns that. O paano yan napunta sa NCCA? Para sa kaalaman ng lahat, yan po ay naisalya sa panahon na magulo ang mundo at napabayaan ng lungsod ng Maynila. Yan naman talaga meron din kaming kasalanan bilang lungsod. Pero hindi pa po ako pinapanganak noon. Para lang maliwanag tayo. Maaring iba rin sa inyo dito hindi pa pinapanganak noon.
But this is what happened. So napabayaan, natalo sa Korte Suprema, naging pagmamayari ng GSIS. Then, in fairness to NCCA, they bought it from GSIS. Oh, kaninong pera? NCCA. Oh, tama naman, di sila na mayari. Ang tanong ko, kanino galing yung pera? Sa taong bayan. So when a person would claim, and this is very dangerous, dangerous of character. No, amin yan, akin yan, kami bumili niyan. No, don't do that. That is not a valid argument because it's not your money. Oh. Now, what we're after, tingnan ninyo kung gaano kami kabait. Sa totoo lang, gusto ko lang talaga. Kasi nga, this is about, tourism is about holistic approach. National agency, organization, private sectors, local government unit. What we're after is that, tingnan ninyo halimbawa, I will, which I did for so many times. Gusto ko makapanood naman yung mga mahihirap naming kababayan ng Philharmonic. Saan ko ginawa? Sa kalsada. Hindi ba sa kalsada ko ginawa? Sa Cartilla. Okay naman yun. But there is, kami pong mga artista, deep inside us, meron kami tinatawag na yabang. Yung one for the book namin, yung iyayabang namin sa aming sarili, nakapag-perform ako sa Metropolitan Theater. Ano yan? Pangarap yan ng mga artist. Tanungin niyo si Lubiloso kasi edad niya yung Metropolitan Theater. It's a sense of pride as an artist to play sa makasaysayang Metropolitan Theater. The President and I was in the car yesterday and pagtingin namin, anong tingin mo rito? Sabi ko, Mr. President, okay na ang NCCA na may-ari. Okay lang. Ang amin lamang, kayo po, Mr. President, sabi ko, meron kayong CCP, ang national government. Meron kayong PICC. Ito naman sanang maliit ng hotel, baka naman pwede naman kami mag-manage to develop our children, to showcase their skills and talent, their artistic tools and yaman, no? Baka makadiscover kami. Si Freddy Aguilar, kung di ako nagkakamali, isa dyan sa na-discover yung kantahan nung araw na ginawa sa Met, if I'm not mistaken. See? So, sila pa rin mayari. Ano lang kami? Total, marami naman kayo doon. Masama bang hingin ko yun? Ito, sino taga Maynila? Taas ang kamay, taga Maynila. Taas yun lang kamay nyo. Taas yun lang. Masama ba namang hingin ko on your behalf? Yung dating atin at hindi ko na hiningi yung pag-aari. Ang akin na lamang, may magamit tayo. So mapapansin mo, Attorney Joey Lina, Senador, we are not after who owns it. Ano lang yun? Yabang lang yun . What we're after is that sana magkaroon din ng opportunity ang Manileño, ang mga batang Maynila to have such jewel. Ngayon, tatawid ako ngayon dito sa nanggigigil na mga golfer, pero sa totoo lang, mga taong gobyerno po yun, nag-golf doon ng alas 3 ng hapon, hindi pa tapos ang opisina. Pagka pinilit-pilit nila ako, picturean ko sila lahat doon, ipakita ko sila sa publiko. Nang gagalaiti sila na bakit daw gagawing park. Tingnan nyo ang argument tingnan nyo ang argument. Talagang alam-maalata mo ang taong makasarili. Sabi, dami-dami nyo ng park. Luneta, park. Arroceros, park. Bakit para ako gagawin park yung Intramuros golf course? These are sorry ako sometimes I call a spade. Selfish comments. Akala mo bang wala silang mga anak?
that their sons and daughters, their grandchildren will continue to live in the city of Manila and continue to breathe carbon sa kalsada. Because they enjoy that speed away from their offices at nyumanyanga-nyanga. Sa akin lamang po. I don't want to offend anybody. But when you put up an argument, you make sure, lalo't public domain or public property, you always look at the bigger picture. Bigger picture or biggest chunk. When you create a program, a project, ang target mo lagi, in a perfect world like Disneyland, the world of make-believe, 100%. In the real world, 50% plus 1 lang. Greater number. Minimum requires mo sa sarili mo. Yung pakikinabangan ng higit na nakararami. Kung yan po'y magiging available as part like Central Park of New York, that will be our legacy for our great grandchildren. And with this, bagay na bagay, dahil ang Intramuros, particularly ang wall, is the fortress of Manila, defending this country, defending this city. And we today, as leaders, we are going to defend our people and our next generation to the threat of danger from our environment. So that's why we're going to create a forest. Now, we were going to call it Fortress to Forest, ang Intramuros Golf Course. Tingnan ninyo naman, baka naman, Yorme, ikaw naman, kapritsyo lang yan. Tingnan natin kung anong itsura. Kung ano yung inilaan ng... Remember, I did not do this alone. I was with international group, particularly the country that I believe that can be Manila, Singapore, the people of Singapore. Some assets of Singapore was utilized to design the entire 22 of 37. Papakita ko na lang yung pictures, wag na yung flood control kasi baka ma-iskandalo pa kayo. Flood control lang naman. But I just want you, so that's the old, may pointer ba to? Ayan ang pagkakatatag ng Intramuros. So I'll make you slides. Ganyan sa dati, no? Ito na yung flood control. Isa-swipe ko lahat. Use your imagination. Because as we speak, the DED is being done. What you call detailed engineering. But the master plan is what you're going to see today. See? Pag mabilis. Saan ako tatapat? Todits? Doon? Teka ha? Tingnan nyo to. Very particular ako sa design na to. You see this? Okay lang. Ayoko mag-lecture. Ano lang ako? Parang professor ang dating ko. I just want you to have a glimpse of why are we dead set doing this. You see the left side of the screen? Tubig. Tubig, ano? Pagka tag-araw, ayan itsura niya. Pag tag-ulan,
at bumabaha sa Loto na Top Avenue, Corner Calao, at tapat ng PGH, we can pump out those waters. Lalo na, alam nyo, yung isang pinag-alala ko itong nakaraang baha. For the first time, pinasok yung San Agustin Church. Alam niyo yung tinawag sa akin ng pare na yung aking dalawang barangay tanod pumunta rito sa nervyos ko. Kasi imagine mo yung century-old materials existing inside that cannot be replaced. Talaga, kaya maraming salamat kay Arnel. Napadala ka agad ng pump. Just imagine, those are one of the threats that we have faced already. Oh. Sino nakapunta na Singapore? Nakapunta na kayo sa likod ng Marina Bay? So nagkakaroon na kayo ng idea. Naglakad kayo doon? Nagbayad kayo, no? May entrance, ano? Pero pumupunta tayo. Samantalang pinaglalaroan lang natin ng palakanong araw yung mga ganyan. But, the magnet to go as tourist, then you pay. Tapos papawisan ka, kakalakad. Nagbayad ka na, pinagpawisan ka. These are the same concept. For our students. Because I have university inside. PLM, Lyceum, Letran. Pero pa isa, Mapua. Plus yung high school pa natin. Manila High. Gusto nyo ng passion show by the garden? Basta use your imagination. I don't want to explain all the details. Kasi I made a commitment to Intramuros administration. No movement 6 meters from the wall. Because I want to elevate the wall. Tingnan nyo ha. Kung ako nasa Manila Hotel, looking down in Intramuros, with all the forests, gusto ko yung wall city lumulutang sa gabi. Kaya, walang galawan sa gilid at may uplight, It's like in Paris. O nga pala, oops. Paano mag-back? Teka, paano mag-back? Papakita lang ako. May regalo ako sa mga golfer. Oh, this is also for students nga pala. Yep. Saan yung golf course? May golf course yan. O, basta somewhere. Putting hole. Sayang naman. Makapag-putt pa rin sila. Anyway. Okay na. Sige. Masama bang mangarap?
Is it bad for us? Really? Sabi ng mga golfer, bad daw eh. Yeah. With all honesty, how can this be bad for something? Pansinin ninyo, what kind of people, of pictures that we utilize? Because if you're, nagmamasid ka ng maayos, ordinary people, across sector, mahirap, middle class, mayaman, can now utilize open green space for the next generation. At the same time, it's our defense because symbiotic yung disenyo niyan. Ang patubigan, yung galing sa bata. Huwag yung inumin mga bata ha, pag gumaganon yung... So, now, am I asking too much? Sometimes leaders should be dreamers. You have to be magician. You have to be creative. You should not be a passive on doing things. You have to be aggressive because people are dying with flood. Properties are being destroyed. Animosities among each other because of that situation. It created so much hate among each other. We keep on pointing fingers to people. Now, let's always, sabi ko nga, adversity in our advantage. Yung pagsubok natin, gamitin nating bagay na makabubuti para sa lahat. Now, I have no quarrel with the golfer. I'm a golfer. I stop. Marami na kasi ngayon na pagulong-gulong na yung bola ko dahil wala naman akong practice, wala akong time. But even golfers, I mean, yung talagang praktisadong will not play there kasi short course yan eh. It's supposed to be parang leisure lang ng mga ilan. So I have nothing against them. Let's do this. Ang dami namang golf course sa Laguna, oh. Ang gaganda pa eh. Oh. At kung saan pang iba. Let's give this back to Manila. Now, moving forward, to brighten up your days. Magagawa ba natin to? Posible. Pumayag lang ang national government. Yes. Pumayag lang sila. Why? As I have said kay Senator Lina, may mga batas na nagawa sa lumang panahon, yung iba'y dumedede pa lang ako, yung iba'y hindi pa ako tao, at yung mga batas na yun ay nag-i-exist at epektibo pa magpasa hanggang ngayon. Pero itong mga kautusan at batas ay maaring baguhin ng partikular na liderato. Kung hindi ipagdadamot ng mga ilang ahensya na maibalik sa mamamayan at pangkalahatan. So not until they agree, we Manilans will continue to swim sa Agua de Mayo, Hunyo, Setyembre. Because I don't think with the mess happened to us all over the country, that flooding, alam nyo ba hanggang ngayon yung mga taga-Paco, tag-araw na halos, pero yung mga taga-Paco ngayon as we speak, binabaha dahil nasira yung flood control doon sa lugar na yon. O hindi nyo ba dapat ikalugmok yun? I already talked to MMDA and DPWH. But the thing is, mga batang Maynila, huwag kayong manahimik. Samahan ninyo ako. Ipaglaban natin to. May kasabihan, ang pananahimik mo ay pagpayag mo. Kung ito naman sa tingin ninyo, kung sa tingin nyo lang, ito'y hindi po pilitan ha. Kung totoo bang makabubot ito sa kaapu-apuhan hanggang cuticle mo, hindi lang hanggang tuhod.
at pakikinabangan nila. Then we today as men and women have an obligation to act. We should act. Now, that is environment. That is for our children. Now, makikinabang ba tayo sa turismo rito? Yes. Yes. Talaga? Yes. Masarap ipang anyaya? Exactly my point. See? Kaya walang lose-lose o win-lose. It's always win-win. It's always win-win. Tako, pangalawa, pumayag na. Ano susunod natin problema? Chapi na lang. Huwag kayong mag-alala. Do your best and God will take care of the rest. Di ba? May awa ang Diyos. So, again, I'm calling the people of Manila. I'm calling the stakeholders in tourism. Environmentalists. Ngayon kayo lumabas, tulungan nyo kami. Because ito yung mga pinaglalaban ninyo. Huwag kayong manamlay dyan. Kasi nag-golf din kayo. Dito kayo. Puntahan nyo ito. Itong planong ito. Now, is this a perfect plan? No. We can, what do you call that? Collaborate. Yeah. Ang tawag yan? Collaborate. Collaborate. So, that's why today is the beginning of our journey. We are going to ride in the same ship called MB Manila. Wow. And that journey, ang tutunguhin ay mapaunlad, mapalakas muli ang turismo sa lungsod ng Maynila. So I wish you all the best. Merry Christmas. Merry Christmas. Let us not hate each other and let's be reminded of our parents' payo. Yung payo sa atin ng mga magulang natin. Ang diwa ng Pasko ay dalawa. Pagbibigayan. Nagbigay na ako. Pagbibigayan. Kung may sobra kang kaunti, share. You put a smile in the face of another human being. That is the diwa ng Pasko. Pangalawa, pero pinaka-importante. Especially today, yesterday, last week, at simula ng bumagyo. Ang sabi, pagmamahalan. Manileño, let's stop hating each other because of the situation. Let them pay the consequences of their actions under existing laws. Yang mga nakisapakat na yan sa flood control. Papanagutin natin. Hayaan natin na tumakbo ng maayos ang batas. But we should not halt. We should not stop. And we should stop hating each other. Walang niya ka, kulay ganito ka. Kulay ganyan ka. Kulay. Anong kulay? Isa lang kulay natin, kayo manggi. Medyo tisoy lang ako Yun the same color. Pilipino. Kaya, ngayon na natin ipakita, tinuruan na tayo ng season, binigyan na tayo ng pagkakataon na stop blaming each other because of mere association. Why? Will you gain from it? No. Matotoxic lang ang buhay mo. Kaya tuwing nakikita mo yung kiniinisan mo, yan punyet. Makukonsumi ka lang. Bakit mo kukonsumihin ang sarili mo? No. This season, I encourage each and every one of you, people of Manila, at least dito, man lamang sa Kapitolyo ng bansa, dito may kapwa-tawad. Dito marunong mag-unawaan. At dito, kahit na kami iba-iba ng paniwala, may respeto kami sa kapwa namin, Pilipino. At mahal namin ang isa't isa dito sa lungsod ng Maynila. Yan ang ipairal natin sa Paskong darating. And continue to pray that God will provide, that the sun in the eastern board will shine again in the city of Manila come 2026. Magandang araw, pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first. Thank you.